si General Felizardo Simoy. 40 years na yung experience ko sa government. Wala pa rin pagbabago. Ang sabi ng iba, si General Simoy, hindi ka ma-appoint mo. Hindi ko kailangan ng appointment. Nung pumasok ako sa armed forces, ang ambisyon ko lang ay makatulong sa pagbabago sa bayan. Marami ang ino-offer sa akin, pero hindi ko tinanggap dahil ang boss ay corrupt. Hindi ako pwedeng magtrabaho sa isang boss na corrupt. Correct! Ang pinaka-hindi issue ngayon ay infrastructure development, lalo na itong flood control projects. Naging commander ako ng 2 Army Engineer Brigade. Isa sa Maguindanao, isa dito sa Metro Manila. Ang area na nakoberan namin, ng brigade commander ako, 2007 to 2008 sa Maguindanao, ay buong Region 11 and Region 12, dalawang region. So, lahat ng infrastructure development sa mga malayong barangay, kami yung gumagawa. Electrification, farm to market road, school buildings, health centers. Bakit kinuha ito maliliit na project? Maliit lang ang pondo noon eh. Ang school building doon is worth only about 500,000 pesos. Nakakagawa na tayo ng school building. Nagreklamo yung DPWH na bakit binibigay sa army. Ang trabaho ng army ay maghanap ng kalaban. Pero ang engineer sa army, hindi kalaban ang nahanap. Ang engineer sa army ay tumutulong para maayos ang kabuhayan sa mga barangay. Yun ay dumami ang aming project ng panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo. Doon na nagsimula ang kalayaan sa barangay project na initiated ng ating Presidenteng Arroyo. Siya ang nagsimula kung paano maayos na sa barangay. Lahat ng aming project sa Armed Forces ay nahinto dahil sa panahon ni Noynoy Aquino. Bakit? Dahil sa panahon ni Noynoy Aquino, ang kanyang advisors ay ayaw na makapenetrate kami sa mga barangay para mabigyan ng magandang buhay ang mga tao sa barangay. So alam nyo na kung bakit. Ang pangalawang dahilan, gusto ng DPWH na lahat ng construction, farm to market road, school building na malalaki, ay ibigay na lang sa kanila dahil yun naman daw ang trabaho nila. Ang budget doon ng kabuhayan sa barangay project sa buong Pilipinas na binigay ng Office of the President is 2 billion pesos lang. Para sa buong Pilipinas yun. Marami na ninyo. Bakit gaano kalaki ngayon? Flood control project ka lang. Umabot ng billion o minsan ano pa, 1.8 trillion pa yata. Pag ganun, kaya ayaw ng DPWH ng Office of the Peace Process, Office of the President doon, na bigyan ng mga project ang mga Corps of Engineers sa Armed Forces. Dahil gusto nilang hawakan ang pondo ng bayan. Ngayon, nakita ninyo kung paano nila winawaldas ang pondo ng bayan. Ito ay napapatunayan sa mga dokumento na nakukuha sa mga opisina ng gobyerno. So, ngayon, gusto na sanang ibalik. Pero palagay ko, too late na. Ayusin na lang nila ang DPWH, ang Department of Education for Small Buildings, yung agriculture for the irrigation system, marami pang infrastructure na dapat gagawin. Ang DPWH naman, dapat mag-focus na lang sa road construction, saka yung sa problema, makapokus na naman sila doon sa
flood control projects, under kasi sa Pilipinas. So, hanapan na rin siguro ng paraan paano ma-divert yung mga projects sa ibang department para mabawasan sa ngayon ang kanilang mga nasasabukan. Ganon ang nangyayari sa ating bansa. Ang corruption ay nasa process na ginagawa ng ating gobyerno. Pag-aralan sana ng Senate at ng Congress kung paano naibulsa yung mga pondo dahil sa proseso na ginagawa hanggang sa may pa-implement itong mga construction project ng kontraktor. Ang sisi ng gobyerno ay nasa mga kontraktor. Pero ang sisi ay hindi lang sa mga kontraktor, kundi sa lahat na pinagpunan ng pondo ng gobyerno. Planning. Ano ba yung planning? Ang paggawa ng GAA, nagkaroon ng problema sa GAA 2025. Planning yun. Yung ang details, ang gumagawa ng details ng project, implementing agency. Kung sino nakatuka sa mga construction projects, ibibigay yun sa implementing agency. Kung may sabit, ano may bulsa, ibaba yun ng implementing agency doon sa contractor. At sino mag-release ng pondo? Yung gobyerno, through the DBM. Ibababa sa department, bababa sa local government kung may pakialam ng local government bago maibaba sa contractor. Na-discuss na ito ni General Magalong. Ang problema siguro yung iba, hindi nakikinig sa proseso. Marami na nagsasabi ng proseso, pero ang taong bayan wala pa rin reaksyon. Hinihintay pa kami. Ano naman ang magagawa namin? Kukunti lang naman kami. Mas marami yung taong bayan na dapat nakakaalam kung ano ang nangyari sa ating bayan. Kung may question kayo, dapat magtanong kayo. Ano na sa mga vlogger? Magtanong kayo doon sa may alam sa mga proseso sa pagpalakad ng mga project ng government. Para alam din ninyo kung ano ang tamang ibag ninyo. Hindi yung sasabihin lang ng iba, ito by experience. Nag-post kami kung ano yung dapat na gawin. Ipapasa sa amin ng mga trolls. May kabit yan. Ano naman connection ng kabit doon sa proseso ng project implementation? Diba? Ibig sabihin lang, gusto lang nila ihinto yung tao na nagpasalita. Iniintigan nila yung tao sa issue na hindi connected doon sa issue ng gobyerno. Kaya tuloy nasasabi sila ng troll. Kasi lumalabas tuloy na nagiging bobo sila. Issue ang pinag-uusapan, hindi yung karakter ng tao. Kung siya ay magnanakaw man ng araw, wala tayong pakialam doon. Basta gawin niya lang ang trabaho sa tamang paraan para sa ating bayan. Kung siya na ay magnakaw, na meron naman tayong mga korte, na mag-prosecute doon sa mga kriminal na gumagawa ng hindi tama. Ang discussion sa social media ay yung issues na dapat alam ng tao. Hindi yung bashing, hindi yung mga fake news, hindi yung mga propaganda na ginagawa ng mga trolls. Kaya sa may natatawag yung iba na trolls. Talaga naman, pag trolls, bobo yun eh. Para naman naman natin, pag troll ka, bobo ka, hindi na nabayaran ng tao, talagang bobo ka. Yun lang ang meron ko sa susunod na magkakaroon tayo ng pag-uusap sa tamang paraan. Yun ang gusto namin, kami mga retired. Sana, hindi na kami nalaban eh. Sawa na kasi kami, kaya sa akin, 5 beses na ako na-ampus. Ngayon, buhay pa, masamang tulog na mo siguro ako. Diba? Sabi nila siya, masamang mga tanong na siguro yan. Pag-inuso ng Diyos, mabubuhay tayo. Amen! Magpasalamat tayo sa Diyos at binuhay tayo para makatulong hindi lang sa ating sarili,
kundi para sa ating bayan. Kaya ipaglaban natin ang katotohanan at kayo ang makakatulong sa amin. Maraming salamat.